Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayan tayong bagyong Verbena. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ang lokasyon o direksyon na tinatahak ngayon ng bagyong Verbena? Connie, sa ngayon, bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro nito, yung malawak na ulap ng bagyong Verbena ay tumatama na sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Kanina alas 10 ng umaga, ang sentro ng bagyong Verbena ay tinatayang nasa layong 205 kilometers ang layo east-southeast ng Surigao City. Taglay nito yung lakas ng hangin umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin aabot hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga po natin na posibleng sa pagitan ng mamayang hapon hanggang gabi ay maglandfall ito either sa may bandang G1 or anywhere over the Caraga region. Kaya dapat handa yung mga kababayan natin sa mga nabanggit nating lugar. Bukod pa dyan yung sa mga lugar na sa kasalukuyan nga ay may Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang lahat na ito nakapalo po dun sa latest Tropical Cyclone Bulletin natin. At sa mga lugar ulit ito patuloy na magpapaulan para lang mas malinaw dun sa mga nakikinig po at nanonood. Well, base sa pagtaya natin ng pagkilos nito, inaasahan itong tatawirin nito after maglandfall sa either dito sa may bandang southern part ng Eastern Visayas or dito sa Caraga, ay tatawirin nito yung nakararaming bahagi ng Visayas hanggang sa tuloy na ito makalagpas ng Kalupaan dito nga sa may bandang Northern Palawan bukas ng hapon. So generally, yung mga kababayan po natin sa Visayas, Southern Luzon area at ilang bahagi ng Mindanao kailangan po maging handa mag-monitor sa 3-hourly update natin patungkol nga sa bagyong si Verbena. Sir, tinitignan ko po parang pareho sila ng track ng uwan. Tama ho ba yun? Tsaka parang malawak din siya. Kung di po nagkakamali itong si Tino ang halos mas Tino, pares na track nito, no? Kaya nung mga ilang araw pa man din na nagmo-monitor tayo ay nagbigay po tayo ng abiso sa mga partner agencies natin with regards to the possible track para may handa nga po yung mga kababayan natin dito sa nakararaming bahagi ng southern ng Visayas at ng Mindanao area. Okay, at kapag katapos nito mag-landfall, may posibilidad ho ba na hihina ito? At baka sabi daw ng iba, baka manatili lang na tropical depression? Posible pong manatili itong bilang isang tropical depression sapagkat kung makikita nga natin na yung Kabisayaan ay separated by bodies of water at karaniwan po ang bagyo kasi sa mga source ng energy nito itong mainit na tubig dagat. So, inaasahan po natin na posibleng mapanatili nito yung intensity ng tropical depression hanggang sa tuloy nito makalagpas ng kalupaan ng ating bansa and probably may chance pang maging tropical storm bago nga tumama sa may bandang northern part ng Palawan area. Okay, marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw.